Hi, and gumawa ako ng script. Alam, baka naman gusto na ako eh. Ano ka bang Tagalog na squirrel? Thank you, honey ko. Mag-embrace na lang tayo. Sabi mo yan hindi mo ako papaiyakin. Kaya dapat pati babies hindi mo papaiyakin. Okay? Tapos, ayun, naiintindihan din kita kasi ganyan din ako dati. Nahiya ako ipakita na nagpe-pray ako kasi baka ma-judge ako na pag may nagawa akong mali, sabihan din ang gano'n. Kaya, ayan, at least alam naman natin na pareho tayo ng iniisip. Kaya, huwag tayo magiging ganun sa ibang tao. Hahan. Tapos, kanya-kanyang faith naman kasi yan eh. Nag-usap na kami kanina ni Uncle. Sabi niya, nabobore daw siya mag-grocery. Kaya habang nagdadrive siya nag-grocery, ganun din si Ate Denden. Sa kotse nag-grocery. Nagpapatugtog ng CD na rosary. Tapos, minsan, ganun din ako pag nag-grocery, inaantok. Kaya, iniiwasan ko humiga habang nag-grocery. Tapos, pero pag gano'n, nahihiya ako kay Mama Mary. Kasi, syempre, di ba, parang hindi ka serious dun sa pagpapray mo. Kaya lang, minsan, nag-feel bad din ako kasi feeling ko, hindi ko naman talaga gusto mag-pray. Parang, pipilitan lang ako. Kaya pinipilit ko gustuhin mag-pray. Pero, minsan, nag-own prayer na lang ako. Kasi, pag yung mga memorized prayer, parang hindi naman galing sa puso mo minsan eh. Parang, nagre-recite ka lang. Hindi ka talaga nagpa-pray. Tsaka, ayoko yung mga memorized prayer minsan kasi may mga parts na humihiling ka kay God. Nahiya ako humingi ng kahit ano mula sa Kanya. Kasi hindi naman ako perfect. Tsaka, binigay naman na niya lahat ng kailangan ko. Isa ka dun. Tapos, di ba sa Our Father, parang humihingi kay God. Kaya, ayun, minsan labag sa kalooban ko naman yung iniimig ko. Pero iniisip ko na lang pag gano'n. Naiintindihan naman na siguro ako ni Papa Jesus. Alam naman niya na kung ano yung talaga nasa loob ng puso ko eh. Tsaka ayoko na siya stressin kahit hindi na kung ano-ano. Nagtithank you na lang ako. So, hindi ko naman memorize yung Bible verse ha. Sinerch ko lang yun sa internet. Alam mo ha, halos pareho tayo ng morning prayer. Alam mo ba, gusto ko nagpa-pray pag morning kasi parang ang gaan-gaan sa feeling na binigyan ka na naman ni Lord ng isa pang pagkakataon para ma-enjoy ang buhay. Kaya hindi ako bumabangon hanggat di ako nakapag-thank you sa Kanya. Pagkasal na tayo, ganun din tayo. Magpa-pray tayo every morning ng good morning thank you prayer kay God. Ang sweet naman nun. Minsan hindi ako makapag-I love you kay God eh. Ang sinasabi ko, we love you po. Kasi ayoko nagpa-pray na parang puro sa akin. Minsan naman, pag nagpa-pray ako ng bless us, O Lord, pinapalitan ko, nasabi ko, bless me, O Lord, and this your gift, which I am about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Kasi minsan naman, mag-isa lang ako kumakain. Pero, pagkasama kita kumain, mas mahaba yung dinadasal ko. Secret lang namin yung God ko ano yun. Tapos, nakakalungkot naman minsan kasi nalilimutan ko yung prayer after meal. Ayun. Huwag kang mag-alala. Iyo lang talaga ako. I swear. Tapos yung kinikwento ko kay Papa, yung away, siya yung nagsimula. May nasabi siya magbahan tungkol sa tita ko, yung mommy ni Ate Girlie, na kasawag ko daw paniwalaan. Tapos, basta, yung paliwanag, tinutulungan na siya ng tita, tapos parang wala lang sa kanya. Nalilungkot lang ako, pero okay naman ako. Ayun, love. Tapos, alam mo heart, dito, pag nag-rosary ako, naiiyak ako madalas. Kasi, basta, pero hindi naman lagi ganun. Pag lang may naaalala ko or may dinadamdam trauma nyo. Pero, pagpasensyahan mo na lang ako kung minsan hindi ako sweet sa'yo sa mga comment. Pag parang feeling mo, inaaway kita or binabaliwala lang kita.
Alam mo naman yun, diba? Kita mo naman sa messages ko yung eh. Tapos, ayaw ko lang makita ng ibang tao kung ano tayo kasi baka kilingin sila. Ayun. Oo, alam mo, gusto ko na bumalik eh. Kasi naman-miss na kita. Tapos alam mo ba kagabi, sa harap ako ng salamin. Tapos naaalala ko yung tayo. Di ba dati? Tumitingin tayo dun sa salamin. Tapos nasa likod kita. Tapos tinatanong mo kung bagay tayo. Bagay nga ba? Ayun. Ikaw din, Hon. Ingat ka palagi. Kasi makabait. Sana pagbalik ko, ganyan ka pa rin. Kung paano kita nakilala. Humble, masayahin, matulungin, mabait. Pero kung may mabago man sa'yo, tanggapin pa rin kita. Love kita eh. Ilong-ilong. Love ko lang miss-miss mo yung pango kong ilong eh. Ayun, inspiration din kita ko. Kaya ginanyan ko yung profile pictures natin eh. Appear. Ayun. Thank you, Hon, kasi pag-pray mo ako lagi. Ayun mo, lagi din kitang pinag-pray. Lagi ka na pinag-pray. Tinuruan ko siya paano mag-pray. Sign of the cross na. Father, Son, the Holy Spirit. Ayun, good girl na ito, baby girl natin eh. Ate na siya. Ayun, hindi ako nagtatampo. Wala, yun. Huwag mo masyado isipin, baka mabaliw ka. Promise. Tapos, ayun, na-appreciate ko yung mga texts mo sa akin. Thank you. Pero, ano kay Papa Dear. Ayun, okay lang naman kahit wala kang text eh. Hindi naman ako magtatampo. Alam ko na mahal mo pa rin ako kahit hindi ka mag-text. Tsaka, kahit hindi ka mag-message sa FB. Kahit nga wala kang gawin eh. Kahit hindi ka mag-I love you. Alam ko na mahal mo ako eh. Ayun, o diba? Kaya, huwag ka mapapressure. Wala kang hinihingi mula sa'yo. Okay? Ayun, yun lang. Tapos kanina nag-final test na sa summer school. Ang hirap. Pero 50 items. Tapos 3 hours ako. Nag-exam. Pero sana pumasa. Ano pa ba? Kanta pa ba ako? Basta okay naman ako dito. Lagi ako nag-ice cream. Ayun. Mukhang mahirap yung mga subjects niyo pero alam ko naman kaya-kaya mo. Basta, magbasa ka lang, tapos, pag hindi mo naintindihan, ulitin mo lang, huwag ka magbabasa na feeling mo, kailangan mo i-memorize lahat. Ano lang, kung ano lang kaya handle ng utak mo. Kasi, hindi naman talaga kaya ng utak lahat, diba? Tsaka, may kanya-kanya naman tayong capacity. Ayun. Tsaka, hindi naman lahat ng pinag-aaralan mo ay magagamit mo sa buhay. Kaya, ayun. Huwag masyadong magpaka-serious. Huwag din naman masyadong parang walang pakialam. Ayun. Ano pa? May kwento po ba? Wala naman. I love you. I miss you.